Kung may power na. According sa iba, magbalik naman daw. Yung ibang area. Oo, Labrad Malakyas at saka sa ibang porsyon. Atin talaga ditong natamaan ba? Talagang alas 5 talaga siguro magbalik, Brad. Anyway, sige. So, kaya next time, Brad, no, mag-pray tayo. Kung anong plano ni Lord. Either magbili tayo ng generator or solar. May nakausap ako one time dito, nagdaan, tapos nag-connect sila dito sa na wire, sa ating pusti. Sabi, sir, ga-apply kayo or adapt kayo dito ng solar na mga ilaw? Sabi ko, wala pa ba? Gaplano pa lang. Sabi niya, sir, kung magplano kayo, i-contact mo ako, nagbigay siya ng pangalan. Mag-ano lang kayo, sir? Mag-budget kayo 300,000. 300,000. Libre na yan ang installation. Sila na mag-install. Ang mahal pala sa solar, yung storage ng battery. Ang panel, medyo madala-dala. Pero yung storage sa battery, yung mag-store sa light, galing sa ilaw, sa araw, yun ang mahal. Ang anak ng aking pastor sa Bohol, yun ang kanilang isa sa ministry doon. Kasi ang church nila, mayroong radio station. So, pag station, 24 hours ang aircon. Plus, mayroon pa silang school. May opisina. So, dapat aircon din. Ang kanilang aircon, ang kanilang electric bill per month, 50,000. Kasama ng school, church, at radio station. 50,000, masyadong malaki, Brad. Imagine mo, 50,000 a month ang kanilang electric bill. Kay 24 hours ang aircon sa kanilang non-stop, kanilang radio station. So nag-project sila ng solar. Since na yung anak ng pastor, na siya na rin ang pastor ngayon kasi namatay na yung tatay, may knowledge siya about sa pag-install, Brad. Kasi parang kalimutan ko yung kanyang kurso. So, gipanglagyan nila, nag-project sila ng church. Ang kanilang building, malaki pa nito, gitadtad nila ng solar panel. Puno talaga. Tapos solar panel na halos plywood kalaki. Laki talaga siya, Brad. Mas malaki pala, mas malaki ang mahigop. Mas malaki ang ma-store na power. In short, mga kapatid, ang kanilang ngayon, i-post niya ang kanilang monthly bill, 4,000 na lang. From 50,000, 4,000 na lang. So masyadong malaki ang natipid. Atin dito, sabi niya, sir, meron kayong aircon? Sabi ko, meron. Isa sa office, minsan sildam lang ang guest room, tapos itong auditorium namin, 3. Dalawang 2 HP, tapos isang 1 HP. Sa office, isang 1 HP. 2, that is 4, bali 6, bali 6.5 tanan. Kay 1 HP mo lang ito. Okay? So, sabi niya, sir, kung mag-project kayo ng 3,000, pwede pa kayo makadagdag ng aircon 2, 2 HP. Ito, 2 HP yan, 2 horsepower. Tapos, sir, wala pang ingay. Kaya mag-pray tayo someday, i-project natin. Wala mang imposible, basta magtulungan tayo. Kay ang disadvantage sa generator, una, magasolina ka or krudo. Magtughong-tughong ka. Pangalawa, may amoy. Kay may may tambutso. Pangatlo, maingay. Tama? Maingay. Kahit sabihin natin, ilagay natin dito sa likod. Marinig pa rin. Tapos, ang generator, limited lang. Pwede light lang, pero never na maka-pa-aircon. Kasi hindi kaya. Maliban na lang siguro kung yung generator na katulad sa mga yung tawag dito, yung mga tower ba? Yung tower sa mga Globe, Smart, meron kasi yan silang generator.
na automatic mag-shut off, mag-on. Malalaki talaga, malaki pa sa piano. Siguro mas malaki yun, pwede ang aircon. Pero pag magbili ka lang yung parang makina lang ng ganon, 50,000, limited lang ang kanyang magbigay na power. Okay? So, pag-pray natin. Amen? So, sige, tuloy tayo. Kahit na medyo madilim. Alright. Okay, tayo at mag-pray tayo, please. Dear God, salamat this afternoon. Despite po, Lord, sa brownout, andito pa rin kami makapagpatuloy para mag-worship sa inyo, Panginoon. Salamat sa mga young people na nagbigay ng oras para sa soul winning, mag-distracts distribution. Salamat sa nabigay ng mga tracts. And I pray, Lord, i-bless you po yung mga gospel tracts na natanggap ng mga tao. And I believe, magbigay yun ng warning sa kanila na one day, Panginoon, sa kanilang lifetime, meron silang natanggap na gospel, may message, Lord, about salvation. Yeah, I pray na mag-work, Lord, ang iyong salita sa bawat puso ng mga tao na nakatanggap ng gospel tracts na yun. And eventually, sana, Lord, magkaroon sila ng realization na mag-seek ng truth. I-search nila sa Bible kung totoo ba ang sinabi, Lord, sa gospel tracts na yun. That only the Lord Jesus Christ is the only way to heaven. Wala na pong iba. And salamat din po, Lord, sa success ng aming simba this morning. Salamat sa mga challenges. And this time, sa aming pag-proceed sa aming Bible study and message, ikaw din po, Panginoon, ang mag-guide sa amin na maintindihan namin ito at makakuha kami ng moral lesson and spiritual truths. As we go on, be with us. Sana, Lord, magtagal, ma-restore na po aming kuryente para kahit papano may ilaw kami. At Lord, medyo hindi masyadong Panginoon, mainit ang sa loob namin. Somehow, Lord, hindi kami maging uneasy, hindi kami uncomfortable kung meron pong ceiling fan. And sana maka-choir practice din later. This I pray in Jesus' name. Amen. And amen. Okay, makaupo na ang lahat. Threefold. Now, isiris na natin ating lesson last Sunday. But since wala po yung ating PowerPoint, merong pong another lesson tayo this afternoon. Tinawag po ito the threefold. Okay? Threefold. Hindi false, ha? Fall lang, fall. Okay, fall number 1. Lucifer's rebellion. Lucifer's rebellion. Ang pag-rebelde ni Satan, mga kapatid. Isaiah 14:12. Isaiah chapter 14. Pwede nyo po gamitin mga cellphone na lang for the sake sa makita natin ang ating binasa o babasahin ay okay? Ang ating ilaw nalubat na. Wala na. Isaiah 14:12. 14 verse 12. Verse 12, how art thou fallen from heaven? Take note, saan galing si Lucifer? Sa langit. How art thou fallen from heaven? O Lucifer, son of the morning, how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations. Now, ang pangalan po na Lucifer ay maganda po ang meaning. Mga kapatid, gitawag po siya son of the morning. Son of the morning. Yan po ang kahulugan po ng Lucifer. In fact, si Lucifer, isa sa mga angel ng Diyos na maganda prior sa kanyang pagkasala. Okay? Pero dahil po sa pride, anong nangyari kay Lucifer? Inihulog po siya dito. Itinapon siya galing sa langit, papunta sa lupa. Papunta dito sa mundo. Now, tanong, anong resulta sa pagkahulog ni Satan? Now, balik tayo po. Punta po tayo doon sa Genesis chapter 1. Genesis chapter 1.
Genesis chapter 1, verse number 1. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Pansinin niyo po ang verse 2. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Kung titingnan niyo po, natural lang, parang wala kayong mapansin sa verse 1 and 2. Parang natural lang, Brad. But if you are going to study further, meron pong napakalaking difference between verse 1 and verse 2. Ang verse 1, gimension, tumutukoy ito, nag-refer ito, the original world, the original earth. Ano ang original earth? The first earth, perfect. Nag-create the Lord. But in verse 2, meron pong tinawag dito mga kapatid na kakaiba. Ano ang nangyari sa earth? And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. Tanong, totoo ba na ang original earth is without form and void? Hindi po. Ang verse 2, resulta po sa pagkahulog ni Satan sa mundo. Kung baga, parang meteorite, napakalaking meteor, nag-impact doon sa earth, nasira ang earth na original. Hindi, ang original na earth, hindi po without form and void. Napakaganda ang gi-create ni Lord. Pero nung si Satan nagkasala, tinapon ng Diyos sa mundo, na-deform ang mundo, nasira ang ating original earth. That's why describe dito sa Bible, and the earth was without form. Nasira, na-deform. Do you think nag-create the Lord without form? Hindi. Pag sinabi mo, gi-create ni Lord, perfect ang kanyang pag-create. Ang tanong, bakit without form? Di mo ba gi-analyze ito? Bakit nagkaroon ng without form? Bakit nagkaroon ng void? Empty. Empty. The word void, empty, nothing. Ano pa? Nagkaroon ng darkness. So, ang verse 2, hindi po siya original sa verse 1. Ang verse 2, resulta po ito mga kapatid, sa pagkahulog o pagtapon kay Lucifer before Lucifer, aka Satan, dito sa mundo. Nagkaroon ng impact. Kaya resulta, number 1, result sa pagkahulog ni Satan dito sa mundo, brought destruction to the earth. Mga kapatid, vegetation and animals. Okay? Maraming animals ang meron na prior mga kapatid. Pero doon sa impact, sa paghulog, and take note, hindi lang po si Satan ang tinapon sa mundo. Don't you know, 1/3 sa mga angels kasama ni Satan? Kaya may mga tikbalang, may mga sirena, kung ano-ano pa diyang mga evil spirit na yan. Kasama yan kay Satan nga nagrebuilde. Tinapon dito sa mundo. Alright? Kaya, dito po, nasira ang vegetation. Ay, salamat sa Panginoon. Now, tanong. Ibig sabihin, Pastor, ano ang verse 3? Tingnan niyo ang verse 3. Ano ang verse 3? And God said, let there be light, and there was light. Ang verse 3, mga kapatid, restoration na po ito sa original word. Original earth. Girestore na ito. Hindi na ito yung original. Girestore ng Diyos. Okay na ang first earth. Perfect na ang first earth. Kaso nga lang, yun nga, dahil sa impact, nasira yung original,
Kaya nagkaroon ng chaotic earth. And then, restored earth ang verse number 3. So may impact po ang pagkahulog ni Satan sa mundo o pagkatapon ni Satan before o Lucifer dito po sa mundo. Ano ang kanyang impact? It brought destruction or death, both vegetation and animals. Second, it brought destruction to mankind. What is that? Death, sin, and death. Si Satan, hindi lang Brad, nagdala ang kanyang pagkahulog dito sa mundo, nagdala Brad ng destruction, both vegetation and animals, but also brought destruction to mankind. Sapagkat si Satan Brad ang nag-introduce ng kasalanan sa mundo. Kung wala si Satan dumating Brad, walang kasalanan. Kung hindi dahil kay Satan, hindi na-tempt si Eve. Kung hindi dahil kay Satan, wala na-introduce ang kamatayan sa mundo. Are you with me? Ibig sabihin, si Satan ang author ng sin and death, kamatayan at kasalanan. That is the result of Satan's fall. Satan's fall. Pagkahulog ni Satan. And, as we all know, ano ang cause sa kasalanan ni Satan? Because of pride. Because of pride. Tinapon ng Diyos si Satan dito po sa mundo. Ang tanong, bakit pastor hindi na lang kaya sa outer space gitapon si Satan? Di ba? Makatanong tayo, bakit dito pa sa mundo? Hindi ba na-anticipate ni Lord na pag itapon ko sa mundo, masira ang earth. Tapos, ang possibility, mag-tempt ito si Satan, kung sa Ilonggo pa, makahalit. Di ba? Maka-introduce ng damage. Siguro, dili na lang si outer space ni siya para maglutaw-lutaw ni. No? Di kaya tayo nakaisip na bakit sa earth? Pero still, God is sovereign. Di natin alam ang plano ng Diyos. Di natin ma-fathom ang purpose ng Diyos. Kung bakit, wala niya allow na hindi na lang sa earth i-cast si Satan. No? I-cast si Satan. Thank you, Brad. Mga kapatid. But again, ating makita dito that is still God's plan and purpose. Di natin ma-question ang Panginoon. Sa ating human mind, pwede tayong mag-question, but in God's mind, God is infinite. God is sovereign. Amen? Kung gi-allow niya yun mangyari, that is because of His infinite power. Okay? So, the fall of man, or the fall of Satan, Lucifer's rebellion. Gitapon siya dito sa earth because of his rebellion. Like I said, maganda sana yung pangalan Lucifer, son of the morning. Okay? At, of course, mga kapatid, originally, hindi yun ang plano ng Diyos, pero because of rebellion, ay naging Satan po siya, from Lucifer to Satan. Okay, number 2. 3 fall lang ito, 3 fall. Fall number 1, the fall of Satan, or Lucifer's rebellion. Number 2, fall number 2, the wickedness of Jezebel. Tingnan niyo po ang 2 Kings. 2 Kings chapter 9. 2 Kings chapter 9. Second Kings chapter 9. Verse 30. Verse 30. And when Jehu was come to Jezreel, Jezebel heard of it, and she painted her face and tied her head, and looked out at the window. And as Jehu entered in at the gate, she said, Had Zimri peace, who slew his master? And he lifted up his face to the window and said, Who is on my side? Who?
And there looked out to him 2 or 3 eunuchs. And he said, throw her down. So they threw her down, and some of her blood was sprinkled on the wall and on the horse, and he throwed her underfoot. And when he was come in, he did eat and drink, and said, go, see now this cursed woman, and bury her, for she is a king's daughter. And they went to bury her, but they found no more of her than the skull and the feet and the palms of her hands. Wherefore they came again and told him, and he said, this is the word of the Lord, which he spake by his servant Elijah the Tishbite, saying, in the portion of Jezreel shall dogs eat the flesh of Jezebel, and the carcass of Jezebel shall be as a dung upon the face of the field in the portion of Jezreel, so that they shall not say, this is Jezebel. So napakalungkot na story about sa isang queen. Kasi ang kanya pong husband, itong si Jezebel, si King Ahab. Si King Ahab, ang asawa po niya, ito po si Jezebel. Si Jezebel, isa sa mga wicked queen na naging asawa po ng King of Israel. Pero ang kanyang husband, medyo wicked din, si King Ahab. Now, mayroong karakter ito po ang story this time, tinapon sa balcony. Ito pong si Jezebel. Okay? At sabi ng Bible, na ang kanyang katawan ay kinain ang kanyang laman nung hinulog na siya doon sa building, kinain ng mga aso. At nung ililibing na sana siya, kukunin na yung kanyang bangkay para ilibing, nung mga tao na pumunta doon, di nila nakita yung bangkay or yung ano mismo ni Jezebel. Ang nadatnan nila is yung bungo. Tapos mga buto. Tapos yung kanyang bangkay na palm, sabi ng Bible. Kasi ang kanyang laman, inubos na ng aso. Kinain ng aso. Bakit po? Judgment ito ng Diyos. Sapagkat ito, like I said, si Jezebel bad, isa sa mga asawa ng hari na napaka-wicked na reyna. Number one, ano ginawa ni Jezebel? Nag-alaga siya ng 450 false prophets. Have you remember sa contest ni Prophet Elijah? Doon po sa Mount Carmel, napaunahay sila kung sinong offering ang susunugin. Okay, nag-offer sila, nag-worship sila, nag-pray sila, 450, mula umaga hanggang gabi, di pa rin dumating, hindi pa rin sinunog, o nasunog ang kanilang offering, to the point na naglaslas sila, nag-ano sila ng kanilang katawan, hoping na pakinggan sila. In fact, ikansyawan pa sila ni Elijah, sabi, tawagin nyo, lakasan yung boses nyo, baka tulog ang inyong Panginoon, kaya di kayo naririnig. Hanggang gumabi na lang. Siya po doon. At gusto niyang ipapatay si Elijah. Galit siya kay Elijah. Itong si Jezebel. Ito ang karakter niya. Dalawang bagay ang makita natin ito kay Jezebel. Bakit siya inihulog? Number one, mga kapatid, she was a symbol of insubordination. Isa siyang babae na, ano na yung insubordination? Mahilig mag-leader-leader. Mahilig magpangunahan ang desisyon ng kanyang husband. Are you with me? Have you remember the story of Naboth? Na si Naboth, meron siyang area na grapevine or vineyard malapit sa palace ni King Ahab. Tapos, nagustuhan ni King Ahab, gusto niyang bilhin. Kasi malapit lang sa palace, siguro pagtingin niya, tapos maganda ang prutas, Brad. Pinuntahan niya one day itong si Naboth. Sabi niya, pwede bang bilhin ko yan? Gusto ko yan, area mo. Akin na, magkano, kahit magkano, babayaran kita. Sabi ni Naboth, sorry my king, kasi itong akin, pamana itong aking lupa. Galing pa ito sa aking mga ninuno. At base sa batas ni Moses, bawal ibenta ang mana na galing sa mga magulang. Kaya sorry po, mahal na hari, hindi ko po pwedeng ipagbili ang aking vineyard. So, nung narinig ng hari, parang nainsulto siya, pambihira, hari ako,
tapos gidecline ang aking offer. So umuwi siya, malungkot siya, siguro gaimot-imot siya, at doon po, nung kainan na, ayaw niya magkain. Napansin naman ito ni Mrs. Jezebel. Itong Reyna, o bakit ka malungkot? Anong problema mo? Kasi, nagdrama-dama siguro ito si Ahab. Kasi, alam mo yung area dyan ba? Yung kapitbahay natin. Type ko sana yung area ni Naboth. Kaso lang nung pinuntahan ko at gi-offeran ko, ayaw. Kahit na dublihin ko pa yung presyo, triplihin ko pa yung presyo, ayaw pa rin. Sa ganun ba? Relax ka lang, akong bahala sa'yo. And the rest is history. Basahin yung Bible. Basahin yung Bible. Anong sabi, Brad? Nag-sit up siya ng mga witness, nagkuha siya ng witness, itong si Jezebel, tapos nagkuno, nag-blaspheme, doon kay King Naboth, gibasto si Naboth. Tapos, marami pa siyang gisit up na story. So, gano'n na. Nagkuha siyang false witness. At gisit up niya, Brad. Tapos, ito si Naboth, inosente, gipa-execute. Oh. And, in short, mga kapatid, nakuha niya ang area ni Naboth in illegal way. At pinapatay niya. Siya ang mastermind, itong si Jezebel. At marami pang iba. So, siya yung babae na mahilig mag-una-una, mag-leader-leader. Siya yung babae na walang respeto sa kanyang husband. Kaya mga babae, tingin kayo dito, mga wife. Amen? Hindi po maganda, mabuti, na mag-insubordinate kayo sa inyong mga husband. Take note, ang leader ninyo, ang gilagay ni Lord na authority, husband ninyo. I-respect nyo ang authority gilagay ni Lord. Hindi po nagkamali na si Lord naglagay ng husband para maging leader natin sa tahanan. That is God's design. Pwede ka man ba mag-suggest? Pwede ka man yung mga babae mag-suggest, magplano, magtulong sa inyong pamilya. But never mag-leader-leader. Never nga ikaw ang mag-execute kahit hindi pabor ang husband mo. Because that is against the Bible and against Bible principle. Kahit ba na mo nubo lang, you have to respect. Amen? The decision of your husband. Because he is the God-ordained leader sa ating po mga tahanan. Ano ito? Si Jezebel, number 1, ano ang kanyang kasalanan? Insubordination. Pangalawa, like I said, she was a symbol of insubordination. Pangalawa, she was a symbol of oppression. Ano sa Ilonggo ng oppression? Kinang ginapigos, gidaog-daog, ginasika-sika, nang nakaminos ka ba, daw ubos lang sa imo. Daw ultimo lang sa imo ba? Ang pagtingin mo sa tao, gina-oppress mo. Ang iyang right, ginawala mo. Ang iyang pagkatao, gitapakan mo, yadigdidad. Yun ang ibig sabihin, gi-oppress mo. No? Gitanggal mo, Brad, ang kanyang, So ito po yung nangyari dito po kay Naboth. Simple lang siya, ordinary lang, but because po makapangyarihan ang kanyang kalaban, nakuha po nila ang kanilang gusto. Ginamit po ni Queen Jezebel ang kanyang power. Gigamit niya ang kanyang influence para makuha niya ang kanyang gusto. Si Jezebel is a symbol also of greed. Greed, pagkadalok. Malapa na yung area nila. Bakit itong inosente pa na mana, galing sa ninuno niya, ni Naboth, bakit yun pa ang diskitahan niya? Bakit yun pa ang gusto niya? At kinuha niya in illegal way. Mga kapatid. And sadly, may mga tao, even politician nowadays, na gamitin ang power para maka-oppress ng mga tao. Okay? Gamitin ang koneksyon para makatakas kung ano mang dapat nilang gawin o gusto nilang gawin. The wickedness of Jezebel. Okay? At malungkot. Kasi dito po, sabi ng Bible, Brad, anong nangyari? Nung ito po si Jehu pumunta na, in verse number 30, anong ginawa? At masahol, mga kapatid, ang kanyang pagkamatay itong po si Jezebel. Anong ginawa sa kanya? Verse number 32, and Jehu entered, verse 31, and at the gates he said, had Zimri peace, who is slow his master,
And he lifted up his face to the window. Nung nakita po, napansin ni Jezebel na siya po ay may dumating na tao. Who is on my side? Ho! And there looked out to his 2 or 3 eunuchs. And he said, throw her down. So they threw her down, and some of her blood was sprinkled on the wall, and on the horses, and on the trod her underfoot. Grabe. Naglapta ang dugo niya sa wall, tapos on the horses, tapos pa gintapak-tapakan pa siya. Grabe nga pagka sa kanya pag-execute. 34. And when he was come in, he did eat and drink and said, go see now this cursed woman. Gipacheck po siya. Tingnan niyo yung babae at ilibing niyo po siya and bury her, for she is a king's daughter. Kasi king ang kanyang tatay. But look at verse 35. And they went to bury her. Nung gusto na nilang ilibing sana itong si Jezebel, hanapin nila yung katawan, di nila nakita. And they went to bury her, but they found no more of her. Anong nakita nila? Nadatnan, the skull and the feet and the palms of her hands. Kaya pag magawa tayo ng masama, ang babalik mas masama pa. Mas sobra pa. After siya nahulog ba, baka medyo buhay pa konti, gikit-kit sa aso, ang kanyang laman, kinain ng aso. Hanggang natira buto sa kanyang katawan. At sabi ng mga tao, ano pang ilibing namin dito? Kay skull na lang natira. So, yun gani mga kapatid, no? Ang Diyos ang nag-avenge sa kanyang ginawa. Alright? So, iwasan po natin ang ginawa po ni Jezebel. She was a symbol of insubordination. She was a symbol of oppression. And of course, she was a symbol of greediness. Okay? Greediness. And finally, the third one. Acts chapter 20, verse number 9. Acts chapter 20. Look at Acts chapter 20. Look at verse 9. And there sat in a window a certain young woman named Eutychus, being fallen into a deep sleep. And as Paul was long preaching, he sank down with sleep and fell down from the third loft and was taken up dead. The first fall, Satan's rebellion. Second fall, the wickedness of Jezebel. The third fall, the careless believer. Hello? Sinong pangalan? Eutychus. Anong sabi dito sa Bible? Na si Paul nag-preach. Verse 9. Sabi po ng Bible, because of long preaching. And what happened? While si Paul nag-preach, mga kapatid, sabi ng Bible, ito si Eutychus, natulugan. Fell asleep. Deep sleep. Pag sinabing deep sleep, ay hindi lang ito basta-basta na napiyungan. Kanang napiyungan, medyo ganon-ganon. Tapos, hello, amo na ka mo? Napiyungan lang na. Pero pag sinabi ba deep sleep, away na, gasandig na ribad. Posible nagdamgo na gini.
Hindi na rin napiyungan, but talagang may mga tao talaga na makasandig lang gamay. Believe ko ba? Believe ko ba? May isa ko kautod nga mo lang na, istorya pa ka mo, 5 minutes, uy, may kasabataw, ay, kay na dugay, ay na, dali makatulog, believe ko ba? Sinin ko, how I wish, inanatani ko, baka makasandig lang kamay, mapiyungan ka na, ano bang makanap ka na? Kabalaan mo, 30 minutes lang anap, ay grabe, dako na nga blessing. 30 minutes ka ng deep sleep ba? Ang deep sleep, ang pagbugta mo, gakahang-kahang mata mo. Nakatry ka mo? Inabang kanang deep sleep, kanang grabing tulog mo, tapos sakit ibukas imo mata? Oh, nga gusto mo man buksan, pero gapiyong kay sakit ba? Nang grabe kagig ka, ano, Brad? Amo na siya, deep sleep. Oh, tulog it. Gibansyon ng Bible, si Eutychus, deep sleep. Nakatulog. At grabe ang kanyang tulog. Kaya to the point, sabi ng Bible, hanggang nangyari ang hindi dapat mangyari. Hello? Ano nangyari sa kanya? The Bible says, verse number 9, and a deep sleep and fall was long preaching. He sunk down with sleep and fell down from the third loft and was taken up dead. Sadly, nung natulugan siya, di natin alam ang senaryo, pero baka doon siya nakasandig sa portion na medyo alanganin. Possible, sabi kasi ng Bible, window. Verse number 9. Oh, tingnan nyo, and there sat in a window. Bakit careless? Number 1, he was not attentive to the preaching. Kaya kung attentive ka, biskan mapiyungan kaya, I believe murag kagyapon ay. Oh, amen, pastor, amen, amen. Mawala lang kamay ba, amen. Oh, biskan nakapiyungan natin, Brad, 10 minutes, mawala lang. Gratis ara. Pero ito talagang tulog na tulog. So wala gid siya, So he was not, mga kapatid? Okay? Ibig sabihin, he was not paying attention to the preaching. It shows he is not eager to learn. It shows, mga kapatid, he disrespect the Word of God. Kana ganing matulog-tulog ka. Like I said, okay lang. Normal gina mapiyungan ta, lalo ni mga senior. Pero to the point ka, bilog na preaching time, natulog ka, that is something wrong. Amen? Ganun natulog ka, naging gahurago ka pa da. Oh, grabe na po na siya. Tani, kung di mo naging makaya dito, kung magpungko ka, si Ma'am Joy kanina, gabang ganito, Pastor, mapiyong-piyong ko, Pastor, kaya basi matulugan ko sa preaching mo, Pastor. O, si Ma'am Joy. Well, you will understand. May mga edad na, minsan mapiyongan. Pero kanang bilong preaching, nasipaon ka na lang, isuksok na imo sandal, imo vidyas, ang imo nga sapatos, kay gawa crossing prayer na. Do kakaiba na. Ano, harapat ha? I understand kung mga senior. Pero kung pareho nila Mary Cres, nila Loren, tapos magpiyong-piyong, maayo ni pangitaan sang kanding. Kita mo kanding? Mabato ka? Mo lang dapat sa pagitaan tong turo pagitaan. My point is, let's pay attention every time there is preaching. Siguro kung may ginabatsyan ka, understand. Siguro, haling ka sa patay, Brad, nagpulaw ka doon, nag-vigil ka, tapos it so happened, the following day, Sunday, I understand siguro. Pero kung wala ka man lang, tapos yung people ka, tapos natuyo ka, kaya nagsige kang Facebook, that is something wrong. Napulaw ka sa social media, tapos sa simba, sige ka doko-doko, sige ka that is something wrong. That is disrespect sa preaching of God's Word. Itong nangyari kay Eutychus,
Natulog, hindi lang natulugan, nakatulog. During sa preaching, mga kapatid. Alright? Ano pa? Why careless? The careless believer. He was not attentive to the preaching. Number 2, he was not prepared physically and spiritually to worship God. Are you with me? Kasi kung talagang ang purpose mo, willing ka, gusto ka mag-worship sa Panginoon, dapat sa gabi, i-prepare mo ng katawan mo. Di ko magpulaw karon kay Domingo buwas. Di ko gusto nga makatulog ko dito. So dapat ang akong lawas, i-reserve ko ni, ang akong strength, i-reserve ko ito para sa pag-worship kay Lord. Yun dapat ang mindset ng Christian. Pero kung makita natin, katulog-tulog ka, that means you are not prepared. Ang katawan mo, Brad, wala naka-prepare, naka-synchronize para sa Panginoon. Sabi nga, bakit pag Batang Quiapo, attentive man? Pero bakit pag preaching time, amo ginang struggle sa mga Christian, katuluyo? Parehas lang na, Brad. Bakit pag Facebook, grabe man, di ka man tuyuhon, pero pag Bible, gano'n man kadali ka man katulugon. Hello? Nga, pag magbasag Bible, kadali man. Uy, pag ganit natapos ang 1 chapter, ginapanghuy, ako na. Pero Facebook, no? Social media, kahit sige lang tao. Hello guys! Portuguese video for 40 days video for na. Amen? Ay na, Portuguese na. Ang iba, Portuguese. Minsan guilty tayo mga kapatid. Kung meron mang dapat sana na prepared tayo para sa Panginoon. Kasi ang kaharap mo, Diyos. King of Kings, Savior mo, namatay para sa iyo, nag-sacrifice para sa iyo. Deserve siya na ibigay natin ng best. Pinaka-the best natin na damit, pinaka-the best natin na oras, pinaka-the best natin na offering para sa Kanya. Pag meron kang bisita, di ba, best ang gina-offer mo? Loved ones natin, friends natin, na-prepare tayo sa ating bahay, kung pwede pa mangutang tayo, kay gusto natin siya, ma-feel niya, na komportable siya, at satisfied siya. Why not sa Panginoon, hindi natin gawin? Bakit bigsa natin, ordinary lang, pwede na lang, leftover lang ating ibigay sa Kanya? Bakit sa mundo, best lahat? Hindi ba unfair sa Panginoon? Na sa mundo, bigay todo tayo. Pero para sa Panginoon, okay na lang. Leftover ating ibigay. Hindi dapat. Spiritually dapat prepared tayo magsimba. Dapat sana, lahat na, like I said, dapat Sabado pa, nakaprepare na. Anong suotin mo? Hindi Sunday ka pa mamalansa. Dapat Saturday, prepare na yan. Anong suotin mo? Anong sa mga bata, nakaprepare na. Kasi minsan pag Sunday morning, diyan papasok si Satan. O di na tong batang, medyas din sa bata, di na tong sapatos, o wala na. O dito na, Brad. Ganon si Satan minsan. Hahanap siya ng paraan na madelay tayo. O minsan, ang Mr. and Mrs. nag-aaway, o kamunta ang simbatok. O harap tayo sikir, kamudrive. Okay na. Nasira ng... Kasi kulang sa preparation. Lack of preparation. Dapat, unahan natin si Satan. Kasi Satan, grabe na mangitas ang balakid, pamaagi nga mahadlangan ang atong plano nga magsimba sa Ginoo. Eutychus, mga kapatid. The fact na nag-upo siya doon sa window, that means, mga kapatid, hindi siya interested, hindi siya excited. Kaya kamo ba, hindi ka mo sige pa, likod-likod. Dapat dito ta sa atubang. Amen? Pasalamat mo simbahan, takay sirado atong window. Kaya kung pareho ni dito sa meeting place ni Apostle Paul, dabo na nagkarahulog.
He was not prepared. God should be our priority. Amen? Oh. Sabi ko, inaano ko si Clint, pag Saturday, no more TV. Ang TV lang, hanggang 9 o'clock. Daddy, I want TV. No. Hindi na dapat ipa-TV, ipaabot alas 10. Amen? At dapat sa mga edad na yun, hindi pa dapat magbabad sa TV. Kasi ang kanilang brain. Oh. Ang radiation, ang exposure sa glare. Ganun. Yeah, bro, dapat may limit ang TV ninyo pag Saturday. Kaya i-prepare natin ating sarili dyan sa Panginoon. Amen. The careless believer. Praise the Lord, mga kapatid, ang blessing. Kay may Apostle Paul. Verse number 10. Okay? Verse number 10. And Paul went down. Nung nalaman ni Paul na may nahulog na isang tao, and Paul went down and fell on him, and embracing him said, trouble not yourselves, for his life is in him. Okay. Gi-comfort ni Paul. When he therefore was come up again, and had broken bread, and eaten, and talked a long while, even still break of day, so he departed. In short, mga kapatid, ito po ay gi-restore ni Paul, no? Back to his life. Na-restore ito si Eutychus. Verse number 12. And they brought the young man alive and were not a little comforted. Okay? So, salamat kay through Apostle Paul. Gi-restore niya. Gi-pray over niya itong si Eutychus. At si Eutychus ay nabuhay ulit. Amen. Now, take note. Kung mahulog tayo ngayon, wala nang Apostle Paul. No? Wala na. Sa time doon, salamat. Kaya ginamit si Apostle Paul na restore niya. Kaya po, lesson learned, mag-ingat tayo. Di tayo, saan man tayo, nangyari kay Brother Rodel, example sa ating lahat. Huwag tayong magkumpiyansa. Mga bata man natin, tayo man mismo, kapatid, no, careful tayo. Kasi, kahit sabihin natin, hindi fatal, pero the fact mahulog ka, mga broken bones mo. Ang bata, delicate pa, brittle pa ang kanilang bones. Pastor Pabi, for ilang years, Brad, na-disgrasya siya, naka-stainless dito. Ang stainless para, pag magkilat-kilat, Brad, magkidlat-kidlat, nag-epekto, gagilo daw, gaano siya, gaaguroy siya, tapos di niya maintindihan, grabe. Halos kagatin niya ang kanyang labi sa kangilo. Every time na buti na lang, 3 years ago, natanggal, ganito, mula dito sa tuhod, papuntang hita. Gibrisan, stainless. Ganito kalaki na stainless. Ngayon, gigawa niyang memory. Ilagay niya doon. Na once sa kanyang life, nagkaroon siya ng stainless dito sa kanyang hita. Nabali ang kanyang buto. Tie niya, ang tie. Dito. Right? So, lesson dito sa ating mga kapatid, no? Lalo na kay Eutychus, let's pay attention. Amen? No? Bigyan natin ng halaga. Of course, I understand. Grabe si Paul mag-preach, napakatagal. No? Amen? Napakatagal mag-preach si Paul. Long preaching. At saan siya nahulog? Anong story, Brad? Third loft. Third floor. Ang height, mga kapatid. So, I hope and pray na tayo po ay huwag nating tularan si Eutychus. Let's pay attention, let's be attentive to the preaching of God's Word. Amen? And of course, let's be prepared physically, mentally, and spiritually every time we worship the Lord. Kahit minsan pagod tayo, minsan but pilitin natin, no? Na maging attentive tayo sa preaching ni Lord. Iwasan natin, okay, ang mga worldly things, mga bagay na pwedeng mag-compete, pwede na magkuha sa ating atensyon sa Panginoon, lalo na sa ating lakas para sa Panginoon.
Okay? No, na ilan ba lang? Sa Sunday morning, ilang hours lang. Sunday ng hapon, ilang hours lang. No, kahit ano ka, sikapin mo na alert ka. Kahit talagang gusto ka nang matulog, pigilan mo yung sarili mo. Kasi nakaka-discourage din yan sa mga preacher pag nakita kayong ganun. Amen? Oh, so let's be, ba kapatid, cautious about it. Let's pray. Father God in heaven, salamat ngayong hapon. Salamat, Lord, for this short message that reminds sa amin that, Lord, we need to be cautious. Iwasan namin, Lord, ang nangyari sa buhay po ni Jezebel. Even kay Satan, na before Lord Lucifer, tinapon dito sa mundo dahil sa kanyang kasalanan. And also, Lord, kay Eutychus, isang Christian pero Lord, careless po. Hindi po niya namamalaya na talaga, Panginoon, ang kanyang katawan ay nalunod po sa sobrang tulog. At eventually, Lord, nagkaroon po ng accident ang kanyang katawan. But salamat through Apostle Paul na ginamit niyo po to restore his life back again. And sa amin, Lord, it's a blessing or it's a reminder na dapat kaming lahat, every time magpunta ng church, sana po, hindi lang kami, Lord, physically nandito, but Lord, spiritually, prepared kami, mentally, emotionally, higit lalo sa aming physical. Kasi, Panginoon, di namin ma-enjoy ang preaching kung mismo ang aming katawan na hindi prepared. Kaya, help us every Saturday, i-reserve namin, mag-early kami matulog, mag-early kami, Lord, prepare ng aming mga susuotin, aming mga anak, para kinabukasan ay madali na lang, Panginoon. At ma-enjoy namin ang worship. Ang singing pa lang, Panginoon, ma-enjoy na po namin. Ito po ay introduction ng aming worship sa inyo. Kaya, I pray, Panginoon, sa amin na maging maingat kami sa aming mga kilos, dear God. And sa this week, Panginoon, aming mga plano, trabaho, aming mga estudyante, ang kanilang pagbalik sa school, bigyan niyo po sila ng lakas, bigyan niyo po wisdom, especially, Lord, ang mga coming na may mga exams, ang aming mga estudyante na may mga midterm exam, ang aming, Lord, mga elementary, mula elementary hanggang college. Dear God, help them. And most especially, Panginoon, ang aming kapatid na dating member dito, ang Pulmano family, especially Sister Lailani, na kung saan, Panginoon, ay nakaranas ngayon ng deep pain, anguish, Lord, and di namin maintindihan ngayon ang kanyang naramdaman. But as Christians, we sympathize, Lord. Our thoughts and prayers is for her. Sana, Lord, makup up niya ang trouble na ito or trials na ito na dumating sa life niya. I pray na ma-overcome niya. I pray makita pa rin niya, Lord, ang good side, ang bright side, Panginoon, sa plano niyo. Na may mga bagay kami beyond our control. May mga bagay kami, Lord, na unexpected. Yet, at the end of the day, sana ma-realize namin na God has a purpose on it. God is sovereign in His will and in His purpose. Kaya I pray, dear God, na kayo po, Lord, ang magtulong sa Kanya and the entire Pulmano family. And hoping, Lord, na one of these days maka-visit kami, na somehow, Lord, aming presensya maka-comfort man lang, Panginoon. Hopefully, Lord, malampasan nila ito. Even ang kanilang church din po, Lord, sa Mount Zion. And it serves also as a warning sa amin, Panginoon, na it's better din na mag-obey kami sa inyo. It's better din, Panginoon, na huwag kaming mag-against sa church. Huwag kaming mag-against sa truth, sa Bible teaching. Because, Lord, it is the truth. It is the Word of God. At, Lord, hindi po namin pwedeng, Lord, atakihin ang truth. At hindi po kami magiging winner kung kakalabanin namin ang truth. Kaya, it's better mag-submit kami. Kung hindi man, let's exit in the church in a proper way, in a godly way, in a Christian way, Panginoon. Kaya, lesson learned sa aming lahat na, Panginoon, God is there and God is justice.
And God is righteous God na aming pinaglilingkuran. Thank you for your grace and thank you for your mercy, dear God. And all these things we ask, we pray, and we thank in Christ's name. Amen and amen. Okay, tayo please. And balik natin ang oras sa ating moderator, Brother Maki.